Nakapag-upload naman na ako nitong paggawa ko ng cheese stick, pero sobrang dami pa rin talaga ang nagtatanong kung magkano ang benta ko, ano sa isang wrapper ang gamit ko, ilang cheese ang nilalagay ko sa bawat isang wrapper. Na kung tutuusin nga, nasabi ko na din naman tong mga to, pero dahil nga mahal ko kayo, kaya naman ito na naman at i-content ko na naman ito ngayon. Kaya pakiusap, parang awa yun na, pakinggan nyo ako, kahit para daw basag na lata ang boses ko, sabi ng isa dyan. Huy, hala! So ayan, ang gamit ko nga pala na wrapper dyan ay medium size, tapos hinati ko lang yan siya sa gitna. At bago ko nga pala yan hinati sa gitna mga marikoy, pinagkakalas-kalas ko muna yan. Tapos pinaghiwalay ko yung malaking wrapper at saka maliit na wrapper mga marikoy, dahil alam nyo naman yung wrapper nga sa palengke ay hindi nga pantay-pantay yung sukat. Kaya bago ko nagupit yan ng ganyan ay pinagbukod ko talaga yung maliit at malaki. Pagdating naman sa pandikit sa ating wrapper ay gumamit lang ako dyan ng cornstarch at saka tubig. At ayan, bago nga kumpisa magbalot mga marikoy, pinanasan ko ulit ang mesa. At kung makikita nyo nga, ibawas na nga yung cheese na yan dahil nga binawasan ko na nga yan dahil nabitin nga yung aking panindang cheese stick. May mga araw din kasi talaga mga marikoy na bigla-biglaan na marami talagang cheese stick ang binibili. May minsan naman nasakto lang. Kapag hindi nyo pagamay ang paggagayat ng cheese mga marikoy, ay make sure nga na naka-chill na muna sa ref. Kahit mga 1 hour lang bago nyo gayatin para hindi magputol-putol. Or kumbaga para maiwasan nga natin na dumikit yung cheese dyan sa ating kutsilyo. At isa din talaga sa problema sa pagdating sa cheese mga marikoy, eh hindi talaga siya pantay. Kaya ikaw na lang din talaga ang gumawa ng way para magayat mo siya ng maayos. Tulad nga niyan, kung makikita nyo ay maiksi nga siya mga marikoy, kaya ibubukod ko yan. Tapos yung perfect naman mga marikoy ang pagkagayat ay nakabukod din. Para naman kapag magbabalot na ay hindi ka mahirapan. Kung itatanong nyo naman kung paano ko ginayat yung cheese, ay pwede nyo itong gayahin itong ginagawa ko. Hinati ko lang yung cheese sa gitna mga marikoy, tapos yung nahati na ay hatiin ko ulit. Yun naman kung gusto nyo pantay-pantay yung laki. Ayan, kung makikita nyo sa isang hiwang cheese ng mga marikoy, ay nakagayat ako dyan ng 6 na piraso. Yung unang ginayat ko ay medyo manipis ngayon, kaya 6 na piraso lang. Kaya naman itong pangalawa ko ay 8 piraso dahil medyo makapal nga to. Tayo na lang din talaga ang mag-a-adjust dahil alam mo naman, hindi pantay-pantay yung pagkakagayat natin. Katulad na nga lang nitong isang to mga marikoy ay sobrang kapal nga. Kaya naman dito ay hindi na nga pwede yung ginawa ko nung una na paghiwa mga marikoy. Ang ginagawa ko dito ay tansya-tansya na lang. Kaya haya, nakagawa nga ako dito ng 9 na piraso. Ganun lang naman yung ginagawa ko mga marikoy, talagang tansya-tansya na lang din talaga. At wala talaga yung exact na sukat. Ayan, kung makikita nyo, yung ginayat ko ng cheese mga marikoy ay 3 tumpok. Yung isang malaking tumpok mga marikoy, yan yung perfect. Tapos ito naman pangalawa, ayan yung feeling perfect. Huy! Tapos ito naman panghuli mga marikoy, yan yung mga hindi pumasa sa quality standard. Charis! Ganito naman yung ginagawa ko kapag gusto kong mas mapabilis nga yung ginagawa ko mga marikoy. Nilatag ko muna lahat ng wrapper. Lalong-lalo na kapag konti na nga lang yung cheese stick ko sa labas mga marikoy, talagang ginagawa ko to mga marikoy para mas mapabilis nga ako magbalot. At kapag nailatag ko na nga lahat ng wrapper mga marikoy, hayan, maglalagay naman ako ng 2 pirasong cheese dyan sa wrapper. O ayan, sa mga nagtatanong kung ilang cheese nga yung nilalagay ko sa isang wrapper mga marikoy, hayan, 2 hiwa po na cheese. Talagang kailangan mo din talaga gumawa ng paraan para mas mapabilis ka nga sa ginagawa mo. Lalong-lalo na nga at may binabantayan ka nga sa labas at maya-maya nga lang ay meron nga mga customer mga marikoy at may mga mamimili. Kaya naman kailangan mo talagang mas mabilis kumilos. Hindi rin naman ako matulungan ng mga kasama ko dito sa bahay mga marikoy dahil hindi ka sila marunong magbalot nito. Kaya no choice din talaga ako kundi pagtiyagaan itong paggagawa itong cheese stick. Sa bagay, gamay na gamay ko na nga rin ang paggagawa ng cheese stick mga marikoy at talagang sanay na ako. Katulad nga niyan, butas yung wrapper mga marikoy, kaya ikaw na lang din talaga mag-a-adjust at ikaw na lang ang gagawa ng paraan para mabalot pa rin. Sa pagbabalot naman, nagtupi lang ako na isang beses, tapos sa magkabilang gilid mga marikoy, tinupi ko bago ko ni-roll. Kapag magtutupi kayo sa bawat gilid, make sure nyo na walang butas para hindi makalusot yung cheese. Once kasi na mayroong butas yan dyan mga marikoy, kahit konti lang, ay lulusot yung cheese kapag niluluto mo na. At minsan pa nga ay pumuputok pa. At isang beses na nga ako nitong talsikan mga marikoy at grabe sobrang init. Pero noon pa yun mga marikoy nung unang gawa ko nga ng cheese stick. At para maiwasan mo nga na pumutok yung cheese stick mo mga marikoy, hinaan mo lang yung apoy kapag niluluto mo. Tapos wag na wag mo siyang i-overcook. Yung sakto lang na mag-brown siya ng konti. At sa mga magtatanong naman kung magkano ang benta ko nito mga marikoy, binibenta ko mga poto ng 5 piraso 20 pesos. Pero kapag less than 5 pieces ang binibili nila mga marikoy, binibenta ko to ng 5 piso isa. At ayan, ganyan nga karami yung gawa ko mga marikoy. Kita nyo naman, di ba talaga? Konti lang yung diferensya at pantay-pantay sila. Yan nga pala, bawas na ngayon mga marikoy, wala na yung 100 pieces. Dahil nabawasan na nga yan dahil kinulang nga ako doon sa labas. Ito na nga pala lahat yung gawa ko. Tapos ito naman mga marikoy, nagbibilang naman ako dito na 20 peraso para babalutin ko. Nakabili na kasi ako ng plastic at ang sukat nga ng plastic na yan ay 6x10. At kasyang-kasya lang din talaga dyan ang 20 peraso. Meron na rin kasing bumibili sa akin mga marikoy na mga hilaw pa. May kasama na yung cheese powder at saka sausawan.